I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 173. Tigil. Sa sandaling ito, may marahas na sigaw ng isang babae sa labas. Matapos ang dagindong, pumasok si Rowena Su. Sa sandaling ito, nakasuot siya ng kulay abong denim suit, na ang kanyang buong katawan ay tumatagas ng dominanti. Sa simula pa lang, pumunta ako dito para kumain kasama ang aking matalik na kaibigan. Pagkatapos kumain, binisita ko ang mga kalapit na residente upang imbestigahan ang kaso ng gangster na umaatake sa bahay ng Huang kagabi. Nang dumaan siya sa bahay ng Huang, natuklasan niya na hindi maganda ang sitwasyon sa loob, kaya pumasok siya upang tingnan ang sitwasyon. Sino ang nakakaalam na pagpasok niya, nakita niya ang napakaraming gangster na gustong kumilos laban sa pamilya Huang, kaya dali-dali siyang huminto. Narito ang isa pang taong naghahanap ng kamatayan. Sinulyapan ni Julio Joao si Rowena Su at malamig na sinabi, dahil narito ka, huwag mo ring isipin ang pag-alis. Panatilihing bukas ang iyong mga mata ng aso at tingnan ng malinaw, ako ay isang pulis. Kinuha ni Rowena Su ang ID card ng pulis mula sa kanyang bulsa ng damit at sumigaw sa gangster, lahat ay naglupasay sa lupa na nakahawak ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo. Pagkarinig nila tungkol sa pulis, pinagpawisan ng malamig si Julio Joao at ang gang ng mga gangster sa kanilang noo. Ngunit sa pangalawang pag-iisip, nakagawa sila ng maraming malalaking krimen, at kung mahuli sila ng pulis, uupo sila at magsuot ng laudi kahit na hindi sila barilin. Sa pag-iisip nito, nasaraan ng loob si Julio Joao at nagpakilo sa kanyang mga nasasakupan, patay na kami kung mahuli kami ng pulis. Mas mabuting gawin ng pulis na ito. Mabuti. Natural na sinunod ng gangster ang pag-aayos ng hallmaster. Kayong mga tao ay napakatapang, paano kayo nang ahas na kumilos laban sa pulis? Lumubog ang mga mata ni Rowena Su, at malamig na umungal, maniwala ka man o hindi, papatayin ko kayong lahat. Una, supulan ang babaeng ito. Pagkatapos sabihin ito ni Julio Joao, pinangunahan niya ang mga kapatid na sumugod patungo kay Rowena Su. Hukuman ng kamatayan. Matapang si Rowena Su at nagkusang umatake sa mga gangster na iyon. Ang kanyang maliit na 3 paa na pusa na kung fu ay kalaban ng gangster, siya ay binugbog at pabalik-balik. Nang makita na sasamantalahin ng mga gangster na iyon ang kawalan at patuloy na atakihin si Rowena Su, malakas na sumigaw si Kenneth Wu, Police Officer Su, mangyaring huwag bunutin ang iyong baril. Mag-ingat na masaktan ang mga inosente. Nang marinig nila ang tungkol sa baril, mabilis na umatras ang mga gangster, na naghahanap ng lugar na mapagtataguan, dahil sa takot na mabaril. Nasaan ang baril? Kinakaugalian na hinawakan ni Rowena Su ang kanyang baywang. Ang mga baril ay isinusuot lamang kapag naka-duty, at mahigpit na ipinagbabawal ang pagdala ng mga baril sa personal na oras. Police Officer Su, huwag mong labasan ang iyong mga damit, natatakot ako. Itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang mga kamay sa takot, at commendat kay Rowena Su sa parehong oras. Sa simula pa lang gusto kong makipagtulungan ang babaeng ito sa kanya sa pag-arte, nagpapanggap na itinatago ang baril sa kanyang mga damit. Ngunit hindi man lang nag-react ang babaeng ito, at tinitigan si Kenneth Wu ng masama, sinabi ko na sa iyo, hindi ako nagdala ng baril. Pagkarinig nito, palihim na pinagaan ng mga gangster ang kanilang pagbabantay, alam na hindi nagdadala ng baril ang babae, at walang dapat ikatakot. Mangmang. Palihim na isinumpa ni Kenneth Wu, at lumapit kay Rowena Su at bangulong, hayaan kitang magpanggap na mayroon kang baril sa iyong bulsa upang pigilan ang mga gangster na iyon. Kung gayon bakit hindi mo sinabi kanina? Nag-react si Rowena Su, at pinagtaasan ng kilay si Kenneth Wu. Sa halip, sinisi niya si Kenneth Wu sa hindi pagpapaliwanag ng kanyang mga intensyon kanina. Kung sinabi ko sa iyo kung ano ang narinig ng mga gangster, paano sila kikilos? Umungal si Kenneth Wu na may namumulang leeg. Tama. Oh. Bumantong hininga si Kenneth Wu, umiling at sinabi ng may emosyon, sinasabi nilang lahat na mayroon silang suso at walang utak. Ito ay talagang totoo. Asshole, sino ang isinusumpa mo na may malalaking suso? Eldest sister, tinatawag kitang walang utak. Ikaw. Sa sandali ng kaaway, kinailangan ni Rowena Su na pigilan ang galit sa kanyang puso, hindi ako nag-abala na magsalita ng kalokohan sa iyo, unang mag-isip ng isang paraan upang harapin ang mga gangster na iyon. May napakaraming gangster, ano ang gagawin mo? Tumawag ng pulis. Ano? Gusto kong tumawag ka sa pulis sa lalong madaling panahon. Oh. Tumango si Kenneth Wu, at inilagay ang kanyang braso sa manipis na baywang ni Rowena Su. Agad na ikinagalit ni Rowena Su ang aksyon na ito, na sinasaktan ang katawan ni Kenneth Wu gamit ang kanyang siko, na nagmumura, asshole, hahayaan kitang tumawag sa pulis. Hindi ba sapat ang higpit?
Mas mahigpit pang niyakap ni Kenneth Wu ang katawan ng babae. Ikaw. Madiing ngumisi si Rowena Su, itinulak si Kenneth Wu palayo, at galit na sinabi, tinatawagan kitang 110 sa halip na hilingin sa iyo na tawagan ako. Kung gayon sinabi mo kanina, akala ko hiniling mo sa akin na tawagan ka sa pulis. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, tumawa siya ng walang kahihiyan. Hindi alintana ang kanyang hippie smile, sinasadya niyang nagpapaliban ng oras. Ngayon lang, tinawagan ko si Logan upang humiling ng suporta. Bago dumating si Logan, kailangan niyang maghanap ng paraan upang pigilan ang mga gangster na iyon. Dahil hindi siya at si Rowena Su ay may sapat na kakayahan para sa mga gangster, pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking bilang ng mga gangster na ito, at lahat sila ay makapangyarihang mga tungkulin. Asshole, gusto mo lang akong samantalahin ng sinasadya. Nagngangalit ang mga ngipin ni Rowena Su at hindi pa nakakita ng ganoong kapal ng mukha na masamang tao. Officer Su, hindi ngayon ang oras para manuyo at magmura. Ba! Sino ang nakikipaglandian sa iyo? Pinagtaasan ng kilay ni Rowena Su, at muling hinimok, maghahanap ako ng paraan para pigilan ang mga gangster na iyon mamaya, tumawag ka sa pulis at hayaan ang bureau na magpadala ng isang taong susuporta. Gaano kalayo ito mula sa pinakamalapit na ipinadala dito? 5 kilometro. Gaano katagal bago sila makarating sa lalong madaling panahon? Sa isang traffic jam, aabutin ng halos kalahating oras. Kalahating oras, natatakot akong matagal na kaming binugbog hanggang sa laman. Anong gagawin kung gayon? Naghihintay ba tayo ng kamatayan dito? Sinulyapan ni Rowena Su si Kenneth Wu, na ang kanyang puso ay lalong nababalisa sa oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na humarap ako sa napakaraming kriminal ng mag-isa. Kung makikipaglaban ka sa gangster ngayon, tiyak na pahirapan ka hanggang kamatayan. Ngunit bilang isang pulis, natural na hindi siya maaaring umatras. Kailangan niyang sumugod sa harap upang protektahan ang kaligtasan ng mga tao. May paraan ako, natatakot akong hindi ka. Inilipat ni Kenneth Wu ang kanyang ulo at sinabi ng may ngiti. Talagang kumbinsido ako sa iyo, tumatawa pa rin ako sa oras na ito. Binigyan ni Rowena Su si Kenneth Wu ng blankong tingin, at walang pasensya na sinabi, may paraan ba, bilasan mo. Ang pamamaraang ito ay napakasimple, ito ay isang beauty trick. Anong klaseng kagandahan? Hanggat huhuberin mo ang iyong mga damit, sa iyong kagandahan at figura, tiyak na magagawa mong lubos na pauhinain ang kanilang mga binti. Anong hinahanap mo? Nang marinig ni Rowena Su ang mga salitang ito, galit na galit siya, maaari ka bang magsalita ng isang bagay na tao? Akala ko talaga naisip ng batang ito ang isang mahusay na paraan, at pagkatapos ng mahabang panahon ng problema, ang rogue na ito ay nagwiwisik ng pataba na puno ng kanyang bibig. Paano kung subukan mo ito? Sinusubukang babae ng putik. Binigyan ni Rowena Su si Kenneth Wu ng blankong tingin, at tinamad na magsalita ng kalokohan sa lalaking ito, ibinaling ang kanyang ulo at tinitigan ang mga gangster, na may magandang salita upang hikayatin, hinihikayat ko kayong sumuko sa paglaban, ang batas ay ituturing ito ng may kahinahunan. Patay na ang lahat. Kung mamatay ka, baka may paraan pa tayo para mabuhay. Umungal si Julio Zhao na may nakakatakot na mukha. Kahit patayin mo ako, hindi ka pa rin makakatakas. Kung gayon subukan mo ito. Pagkatapos sabihin ito ni Julio Zhao, sumenyas siya at iniutos sa kanyang mga nasasakupan, magsama-sama tayo. Ayusin muna natin ang babaeng ito. Walang gaanong oras ngayon, dapat nating lutisin ang pulis at ang pamilya Huang, at pagkatapos ay tumakas sa lalong madaling panahon. At marami pang iba. Sa kritikal na sandali, humakbang si Kenneth Wu upang pigilan muli, huwag magmadali, pag-usapan natin ulit. Ano ang pag-uusapan sa iyo? Nagngangalit ang mga ngipin ni Julio Zhao nang walang pasensya, kinasusuklaman si Kenneth Wu sa kanyang puso. Ito ang batang ito na kumilos upang paoksain ang sangay sa ilalim ng lunghutang, na ginagawang ganap na mawala ang kanilang pangunahing puwersa mula sa Jiangnan. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga babae. Sadyang nagpapaliban ng oras si Kenneth Wu, at itinuro ang kaaya-ayang si Rowena Su at nagtanong, ano ang iniisip mo sa babaeng ito sa tabi ko? Aking tae kung ano ang ginagawa niya. Gusto mo bang pakasalan sa bahay at maging asawa ang ganyang kagandang babae? Tanong ni Kenneth Wu kay Julio Zhao na may ngiti. Pagkasabi niya nito, halos hindi sa mukha ng dugo si Rowena Su. Hindi inaasahan, si Kenneth Wu, ang bastardo, ay talagang, ibebenta, siya sa isang gangster bilang kanyang asawa, na talagang isang scum ng hayop. Hindi ko mailigtas ang aking buhay ngayon. Paano ako magkakaroon ng mood na magpakasal? Para kay Julio Zhao, kahit ang isang magandang babae ay hindi maaaring maging interesado.
Bakit hindi mo ako hayaan at ang pamilya Huang na umalis, at itali ang babaeng ito pabalik para maging asawa, paano kung hindi tayo magkakaroon ng gulo sa ilog sa hinaharap? Tanong ni Kenneth Wu sa isang sinasadyang tono, na ang kanyang mga mata ay malinaw na nagpapakita ng kaunting karunungan. Tila ipinagpapalit niya si Rowena Su, ngunit sa katunayan ay sinasadya niyang nagpapaliban ng oras. Naniniwala ako na si Logan ay sumugod na sa oras na ito, hanggat nagpapaliban siya ng ilang sandali, maaari niyang hintayin ang pagsadjep. Anong tae mo? Bago pa man makasagot si Julio Zhao, galit na umungal si Rowena Su, na gustong punitin ang sirang bibig ni Kenneth Wu upang mapawi ang kanyang galit. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong walang hiya na lalaki na talagang ginamit ang kanyang katawan upang makipagdeal sa isang gangster, na talagang masama. Police Officer Su, bilang isang pulis, tungkulin mong protektahan ang mga tao. Dapat mong pakasalan ang boss ng Julio Tang bilang kapalit ng kaligtasan ng pamilya Huang. Ang transaksyong ito ay napakahalaga. Sadyang commendat kay Rowena Su. Nakakalungkot na hindi man lang naintindihan ni Rowena Su ang intensyon, at galit na sumumpa, ikaw ang pinakamasamang lalaki na nakita ko. Ipinapangako ko na kakapunin kita tulad ng sa aso sa lalong madaling panahon. Huwag kang magalit, narito na ang ating tagapagligtas. Palihim na nakahinga ng maluwag si Kenneth Wu nang makita niyang lumitaw si Logan. Sa kabutihang palad, ngayon lang ay nagmamadali siya, at naisip niya ang pamamaraang ito upang maantala ang oras, at sa wakas ay naghintay kay Logan. Kung hindi ka magpapaliban ng ilang minuto, baka inabuso ka hanggang kamatayan ng mga gangster. Pagpapalakas. Napansin lang ni Rowena Su ang Logan na nakatayo sa likod, at agad na nag-react, sinasadya mo bang nagpaliban ng oras? Kung hindi ay iniisip mong gusto talaga kitang ibigay sa gangster bilang asawa. Mapait na ngumiti si Kenneth Wu at umiling. Kung gayon hindi mo sinabi kanina. Ang iyong isip lang ay maaaring maging isang pulis. Ikaw. Ilang beses na bumagsak ang mga sulok ng bibig ni Rowena Su, at pinilit niya ang kanyang galit na tingnan ang katapat na si Logan, at nagdududa na sinabi, narito ang isang tagapagligtas, kapakipakinabang ba ito? Sapat na. May tiwala nang umiti si Kenneth Wu, gumawa ng kilos si Mr. Logan, pagkatapos ay bumaling kay Rowena Su at nagtanong, ilan ang kaya mong tamaan? 3 walang problema. Okay, tamaan mo ang 3 sa kaliwa, tatamaan ko ang 4 sa gitna, at ibibigay ang natitira kay Logan. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, muli siyang sumenyas kay Logan. Tumango si Logan ng tahimik, agad na naunawaan ang kahulugan ni Kenneth Wu, at kasabay nito ay iniunat ang kanyang kamay para sa ilang kilos. Taos pusong ngumiti si Kenneth Wu, ibinaling ang kanyang ulo at tinanong si Rowena Su, Officer Su, handa ka na ba? Sige. Bibilang ako hanggang 3, magkusa tayong umatake, 3, 2, 1. Nang bilangin ni Kenneth Wu hanggang 1, sumenyas siya patungo kay Logan sa parehong oras, at silang 3 ay sumugod patungo sa gangster halos sabay-sabay. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalakas ang Julio Tang. Hindi isinabot ni Julio Zhao ang 3 taong ito sa kanyang mga mata, naglagay ng malupit na salita, at sumugod sa kanila. Sa isang iglap, naglaban ang 2 panig. Sa pagharap sa pagkubkob ng napakaraming gangster, si Kenneth Wu at Rowena Su ay malinaw na medyo walang kapangyarihan, lalo na si Rowena Su, na may pinakamahinang pagiging epektibo sa labanan sa kanila. Bukod dito, siya ay isang babae, at ang kanyang lakas ay mas maliit kaysa sa isang lalaki, kaya natural na naghihirap siya sa pakikipaglaban sa isang lalaki. Sa kabaligtaran, si Logan ay napakalakas, nakikipaglaban sa mga gangster tulad ng mga tinak at tinak, paninikip ng dibdib na nagpapagulat sa mga gangster. Nang makita ang katapangan at katigasan ni Logan, hindi maiwasang palihim na bumulalas ang pamilya Huang. Hindi nila inaasahan na ang taong tinawagan ni Kenneth Wu ay napakalakas. Pagkatapos ng labanan, maraming gangster ang nasugatan. Sina Kenneth Wu at Rowena Su ay hindi gaanong nahirapan dito. Bagamat hindi nasugatan ang 2, sila ay pagod na binugbog ang kanilang mga kalaban. Lalo na si Rowena Su, na halatang labis na nag-inat, na humaharap sa pag-atake ng 2 kriminal, ang kanyang mga galaw ay naging medyo magulo. Pinilit hanggang na umatras hanggang sa dulo, sa huli ay sumalpok siya kay Kenneth Wu. Ano? Nagbigay si Kenneth Wu ng isang napakalaking bulalas at hindi napigil ang kutsain, Officer Su, hindi ko inaasahan na ang iyong katawan ay napakalakas, tulad ng isang goma. Maaari mo bang itigil ang pagsasalita ng kalokohan? Hinihingal sa pagod si Rowena Su, wala na siyang lakas para lumaban. Police Officer Su, hindi ito ang paraan para makaalis, mas mabuting labanan ang kaaway ng sama-sama. Hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Pagkatapos sabihin ito ni Rowena Su, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang atakihin muli ang gangster.
Sa loob lamang ng ilang strokes, napilitan siyang umatras muli at muli ng mga gangster. Sa kabaligtaran, ang mga gangster ay naging mas masigla, na winuwagayway ang kanilang mga kamao at nananawagan sa mahahalagang bahagi ng katawan ni Rowena Sue, na ginagawang mas malupit ang kanilang mga galaw. Mag-ingat! Nang makita ang isa sa mga gangster na sumalpok ng kanilang kamao sa pintuan sa harap ni Rowena Sue, sumugod si Kenneth Wu at ibinagsak si Police Officer Sue sa takot. Ano? Bilang resulta, nagpakawala si Rowena Sue ng mas masakit na sigaw, namumula at masamang sumusumpa. Kenneth Wu, talagang walang hiya ka. Eldest sister, iniligtas kita, bakit mo na naman ako sinusumpa? Reklamo ni Kenneth na may nagmamakaawang ekspresyon. Asshole, nakikita mo ba kung saan ka pumipindot? Ibinaba ni Kenneth Wu ang kanyang ulo at napagtanto na siya ay nakahawak sa isang posisyon kung saan hindi siya dapat pumipindot, at dali-daling humingi ng tawad, mataba, kasalanan at ito'y kasalanan. Hindi nakapagtataka na magagalit si Officer Sue. Ito ay talagang medyo labis. Ngunit hindi sinasadya ngayon. Sumugod lang siya para iligtas ang mga tao dahil sa likas na ugali, at hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong aksidente. Asshole, huwag mong bitawan. Kinagat ni Rowena Sue ang kanyang lobby, galit na sumumpa. Mabuti. Natuklasan din ni Kenneth Wu na ang poster na ito ay napakapangit, at mabilis na bumangon mula kay Rowena Sue. Nag-aatubiling umakyat si Rowena Sue, ngunit pinagtaasan siya ng kilay, at walang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ginawa ni Kenneth Wu ang ganoong hindi sinasadyang pagkilos upang iligtas siya, at wala siyang dahilan upang pag-usapan ito. Magtutulungan tayo para atakihin ang mga gangster na iyon. Sa pagkakataong ito, si Rowena Sue ang nag-alok ng mungkahi na ito. Napakaraming gangster ngayon, at kung hindi sila magtutulungan, tiyak na magdurusa sila ng malaking pagkalugi at hindi sila makakakuha ng anumang kalamangan. Well, magbalik likod tayo. Ipagtatanggol mo muna ang iyong sarili at saisalakay ako ng halili kapag nahanap mo ang tamang oras. Inalis ni Kenneth Wu ang kanyang ngiti at sinabi na may seryosong mukha. Ngayon na ang mapagpasyang sandali. Kung hindi sila magsisikap, lahat sila ay magiging biktima at papatayin ng mga gangster. Okay, simulan na natin. Si Rowena Sue ay lubhang nakatuon, at tumayo kasama si Kenneth Wu sa kanyang likod, na nakatitig sa mga gangster sa harap niya. Rowena Sue at Kenneth Wu ay nagtulungan sa labanan, at ang dalawa sa kanila ay nagtulungan ng mahusay. Hindi sila nagkusa na umatake, ngunit sadyang nagpaliban ng oras, upang hindi lamang nila mailigtas ang kanilang pisikal na lakas, ngunit hilahin din ng mga gangster. Sa huli, sa pinagsanib na pagsisikap ng tatlo sa kanila, higit sa 100 kriminal ang nabaligtad, at ang kabilang panig ay nagdusa ng malalaking casualty. Umatras ng mabilis. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na iniutos ni Julio Jao sa kanyang mga nasasakupan na umatras. Ang mga gangster na iyon ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pagkubkob at lahat ay umatras isa-isa, naghahanda na tumakas dito. Natural, hindi maaaring panoorin ni Kenneth Wu na tumatakbo ang mga taong ito. Sumugod siya para i-lock ang pinto sa likod niya at sumigaw sa pamilya Huang, ito ay isang lalaki, gawin nating magkasama. Noon lamang nabawi ng pamilya Huang ang kanilang mga isipan, at isa-isa nilang pinulot ang mga lalaki at pinalibutan sila, na tinatamaan ang gangster. Ang mga gangster ay nasugatan sa simula pa lang, at sila ay pagod na sa ilalim ng paghila ni Kenneth Wu at ng tatlo sa kanila. Ngayon na humaharap sa napakaraming miyembro ng pamilya Huang, sila ay medyo walang kapangyarihan. Sa ilalim ng sari-saring gawain ng pamilya Huang, niyakap ng mga gangster ang kanilang mga ulo upang magtago, at ang buong restaurant ay puno ng mga hiyawan. Sa tulong Logan at ng pamilya Huang, sa wakas ay nasupil ang mga gangster, at lahat ay binugbog sa lupa. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, sumugod ang pulis at pinususan si Julio Jao at mahigit 100 kriminal ng walang anumang pagsisikap. Bago ilabas, tiningnan pa rin ni Julio Jao si Kenneth Wu na may mapot na tingin. Hindi pa rin niya matanggap ito. Kilala at sikat siya sa Jiangnan sa loob ng mga dekada, at sa wakas ay nawasak sa mga kamay ng isang hanggal na batang lalaki. Sa ganitong paraan, ganap na napuksa ang Julio Tang, at ang pinuno ng gang at higit sa 100 nasasakupan ay inaresto lahat. Sa kasong ito, ang kontribusyon ni Officer Sue ay natural na ang pinakadakila, at dapat itong may gantimpala para sa kanyang mga merito. Siyempre, ang pamilya Huang ang pinakamasaya. Matapos ang pagkawasak ng Julio Tang, nawala ng malaking pag-aalala ang pamilya Huang, at hindi na matatakot sa takot.
Matapos harapin ang gang ng mga gangster, lumapit si Rowena Su at tinapik si Kenneth Wu sa balikat. Hindi ko talaga nakita, kadalasan ay mayroon kang hippie smile, tulad ng isang gangster, hindi ko inaasahan na ang paraan ng paglaban sa gangster ay magiging matalim. Bagamat wala siyang sinabi, labis siyang nagpapasalamat kay Kenneth Wu. Kung hindi dahil sa talino at katapangan ng batang ito, mangyaring pumunta sa eksperto upang tumulong, sa pagkakataong ito natatakot ako na mahihirapang hulihin ang Dragon at Tiger Hall. Hindi lamang hindi mahuli ang mga gangster na ito, natatakot ako na hindi rin maganda ang payo niya sa pagkakataong ito, baka mamatay siya sa mga kamay ng mga gangster. Siyempre kailangang labanan ng mga gangster ang kanilang buhay, o mamamatay sila sa mga kamay ng mga gangster. Binago ni Kenneth Wu ang kanyang tono pagkatapos sabihin ito, ngunit hindi ka nagmukhang pulis nang bugbugin mo ang gangster ngayon. Ano ang hitsura niyan? Tulad ng isang shrew. Umalis ka! Sumigaw si Rowena Su, na ang kanyang mukha ay agad na dumilim at naging madilim. Sa simula pa lang, dinagdagan ko ang kaunting pabor kay Kenneth Wu, ngunit pagkarinig nito, agad na naalis ang pabor sa aking puso. Talagang pinaghihinalaan ko na si Officer Su ay ipinanganak bilang isang tigress. Siya ay palaging napakalupit. Sa tuwing nakikita ang babaeng ito na nagagalit, hindi mapigilan ni Kenneth Wu na gustong mangasar. Sa kabaligtaran, mas nagalit si Rowena Su at sinabi, ikaw ang tigress, at ang iyong buong pamilya ay pawang mga tigre. Bilang isang pulis, masasabi mo ang iyong imahe kapag nagsasalita ka. Natamad na ako na magsalita pa ng kalokohan sa iyo. Tumalikod si Rowena Su para umalis, ngunit hinarang siya ni Kenneth Wu. Paumanhin, nagkamali ako kanina. Kailangan kong itama ito. Ano ito? Sinabi ko kanina na mayroon kang suso at walang utak, na alam kong mali. Isipin na matalino ang anak mo. Bahagyang tinaas ni Rowena Su ang kanyang ulo, iniisip na ipinapakita lamang ni Kenneth Wu ang kanyang pabor sa pamamagitan ng pagiging malambot, at malinaw na ipinagmamalaki niya ito. Hindi masaya sa loob ng 3 segundo, narinig kong sinabi ni Kenneth Wu, ang iba ay may suso at walang utak, at hindi mo kailangang magkaroon ng utak. Ang suso ay napakaliit. Asshole, naghahanap ka ng kamatayan. Halos muntikan na namang sumabog si Rowena Su, at ang parehong mata ay malapit nang lumabas. Damn stinky bastard, sinisisi lang siya sa walang utak, at nang ahas pangamurahin siya sa pagiging maliit. Walang hiya at mabahong hooligan, nasaan siya bata? Sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mong magkomento ang lahat. Bumaling si Kenneth Wu para tingnan ang pamilya Huang sa likod niya. Sadyang nagpanggap na bingi ang pamilya Huang. Hindi ko akalain na si Kenneth Wu ay napakatapang, sa kalagitnaan ng araw, nang ahas siyang lantaran na maustiyahin ang magandang pulis na bulaklak, ito ay talagang kamanghang-manghang. Magkomento sa iyong kapatid na babae, aayusin ko ang account sa iyo ng dahan-dahan sa hinaharap. Pinigilan ni Rowena Su ang mga salitang ito, tumadyak at naglakad sa labas, na tumataas at bumabagsak ang kanyang dibdib. Kung hindi lang dahil sa pagkapagod sa mga gangster kanina lang, tiyak na aabusuhin niya ang bastardo na ito para mapawi ang kanyang galit. Police Officer Su, dahan-dahan kang umalis, huwag mo itong ipadala. Iwinagayway ni Kenneth Wu si Rowena Su mula sa likod na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Natuklasan niya na siya ay nagiging mas matapang ngayon, at kahit ang pulis ay nang ahas na maustiyahin siya, na hindi niya maiisip dati. Nang makita si Rowena Su na lumalayo, lumingon lang siya at nakita si Sister Cat na nakatayo sa likod niya. Nakangiti-ngiti si Catherine Huang, at nagtanong ng may kaunting kalungkutan, angkop ba sa iyong panlasa ang magandang pulis na iyon? Hindi. Nauuto na napakamot ng ulo si Kenneth Wu, at nagpaliwanag, iniisip ko lang na matindi ang babaeng iyon, at hindi ko mapigil ang gustong magsanay. Sa pagtingin sa iyo na ganyan, halata namang interesado ka sa kanya. Kinamuhian ni Catherine Huang ng masama. Hindi man lang niya napansin na sa sandaling ito, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang maliit na babae, at ang buong bagay ay isang selos na garapon. Hindi ako interesado sa ganoong uri ng tigress, masyadong matindi. Masayang ngumisi si Kenneth Wu pagkatapos sabihin ito. Sa oras na ito, dinala ng matandang si Huang ang pamilya Huang at yumuko ng malalim kay Kenneth Wu. Kenneth Wu, salamat muli sa pagliligtas sa aming pamilya Wu at pagtulong sa amin na ganap na wasakin ang Dragon Tiger Hall. Master, huwag kang yumuko, natatakot akong maging ito. Nagmamadaling humakbang si Kenneth Wu upang suportahan ang katawan ni Master Huang. Walang iba, gusto ko lang ipahayag ang aking pasasalamat at paggalang sa ganitong paraan. Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Huang, lumingon siya at iniutos sa pamilya Huang sa likod niya, halika, yumuko ang lahat kay Mr. Wu at pasalamatan siya sa naigal iligtas buhay na biyaya ng tahanan.
Pagkatapos ng mga salitang ito, sa ilalim ng pamumuno ni Terry Huang, yumuko ang pamilya Huang at yumuko kay Kenneth Wu upang pasalamatan si Kenneth Wu. Ang eksena ay lubhang kamangha-manghang. Lahat, mangyaring tumayo. Mabilis na itinaas ni Kenneth Wu ang kanyang kamay upang bigyan ng senadoryas ang lahat na tumayo. Pagkatapos ng 2 araw, karamihan sa kanyang pagkiling laban sa pamilya Huang ay malinaw na naalis. Hanggat pinapangalagaan ng pamilya Huang si Sister Catherine ng mabuti, natural na handa siyang makisama sa pamilya Huang. Mula ngayon, ikaw ang magiging pinakamalaking benefactor ng aming pamilya Huang. Hanggat kapakipakinabang kami sa aming pamilya Huang sa hinaharap, kahit na magsalita ka, magagawa mong gawin ang anumang bagay. Ipinangako ni matandang Huang, tinatapik ang kanyang dibdib. Hanggat nakatira ng maayos si Sister Catherine sa bahay ni Huang, magkaibigan tayo. Ang ngiti sa mukha ni Kenneth Wu ay bahagyang lumubog, at pagkatapos ay idinagdag niya, kung nagkamali si Sister Catherine, huwag mo akong sisihin sa pagbelang ng aking mukha ng walang awa. Sa oras na ito, kinakailangan upang paalalahanan ang pamilya Huang na palaging pangalagaan ng mabuti si Sister Catherine, at huwag hayaan na magkamali si Sister Catherine sa bahay ni Huang sa hinaharap. Huwag kang mag-alala tungkol dito, hindi ko hahayaang magkamali pa si Catherine sa bahay ng Huang sa hinaharap. Ipinangako ni matandang Huang, at pagkatapos ay nagbabala sa pamilya Huang, hindi mahalaga kung sino ito, kailangan ko lamang na magkamali si Catherine kahit kaunti pa. Umalis ka lang sa pamilya Huang. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon at nangako na hindi nila bobuli si Catherine Huang at hindi hahayaang magdusa ng anumang pagkakamali si Catherine Huang sa bahay ni Huang. Sa loob ng ilang panahon, si Catherine Huang ay naging tanging paborito ng pamilya Huang at sinuportahan at minahal ng libo-libo. Maganda yan. Pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag si Kenneth Wu. Susunod, nagayos si Mr. Huang ng malaking piging sa kusina at nagdaos ng piging upang ipagdiwang ang pagkawasak ng Hulyo Tang, ang pinakamalaking kaaway ng pamilya Huang. Sa piging, nagtoast ang pamilya Huang kay Kenneth Wu at pinasalamatan siya sa kanyang nagel iligtas buhay na biyaya sa pamilya Huang. Pagkatapos ng 60 taon ng pag-inom, biglang naalala ni Mr. Huang kung ano ang nangyayari at sinabi, Kenneth Wu, narinig kong sinabi ni Catherine na ang iyong kumpanya ay bumubuo ng isang sistema sa isang mobile phone. Oo, ang bagong sistema ay kagagawa lamang at hindi pa ito opisyal na inilunsad. Pagdating sa mobile phone system, palihim na nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo si Kenneth Wu. Ang bagong sistema ay isinilang, at maraming pera ang kailangan upang itaguyod ito. Ang pagpopondo ay isang malaking problema para sa kumpanya. Mayroon akong comrade in arms na nagmamahal sa teknolohiya at hindi nagkukulang ng pera, ngunit siya ay masyadong matanda at walang lakas. Sabi ni Elder Huang, nagbago ang kanyang tono, at sinubukan niyang magtanong, maaari mo ba siyang payagan na sumali sa iyo? Proyekto ng mobile phone system. Siyempre okay lang. Para kay Kenneth Wu, iyon ay isang desperadong bagay. Sinusubukan naming maghanap ng mga paraan upang makalakom ng pondo sa lahat ng dako. Kung may gustong mag-invest ng pera dito, ito ay magiging isang tulong. Sinabi ng aking comrade in arms na ang pera ay hindi problema, hanggat makakakuha ka ng isang mahusay na sistema, hindi ka mag-aalala tungkol sa paggawa ng pera sa hinaharap. Masayang sabi ni Elder Huang. Ang iyong kasama sa armas ay talagang may pananaw, maaari mo ba akong irekomenda? Ito. Unti-unting tumigas ang ngiti sa mukha ni matandang Huang, at sinabi ng may kaunting kahihiyan, nagretiro na ang lumang comrade in arms at ayaw ng gambole ng iba. Kung gayon paano tayo makikipagtulungan? Gustong-gusto ng mga dating comrade in arms si Ken, hayaan mo lang si Ken na tumugma at bumuo ng tulay mula rito. Sinabi ito ng matandang si Huang at sumenyas kay Ken Huang. Mabilis na lumapit si Mr. Ken Huang at sinabi na may ngiti, ang dating comrade in arms ni ama ay pinangalan ng Brian Fu, ang may-ari ng Changsheng Industrial Group, at siya ay napakababa. Pagkatapos magsalita, ibigay ang isang kopya ng impormasyon kay Kenneth Wu, ito ang detalyadong impormasyon ng matanda. Maaari kang tumingin muna. Okay. Kinuha ni Kenneth Wu ang impormasyon at binuksan ito, na naglalaman ng detalyadong pagpapakilala tungkol kay Brian Fu. Ayon sa impormasyon, ito ang Luzhou Superboss, na napakababa na kakaunti ang nakarinig ng kanyang pangalan. Pagkatapos basahin ang impormasyon, tumango si Kenneth Wu ng may kasiyahan, kung mayroon mang ganoong malakas na suporta sa kapital, ang aming domestic system ay tiyak na makakaunlad. Lalapitin ko si Mr. Wu sa ngalan ng Changsheng Group upang tulungan si Mr. Wu na gawing mas malaki at mas malakas ang domestic system. Tinitiyak siya ni Ken Huang ng may kumpiyansa. Ito ba ay isang regalo na sinadya mong ibinigay sa akin? Natural na nakita ni Kenneth Wu ang intensyon ni Ken Huang. Natatakot ako na gustong pasalamatan siya ng pamilya Huang sa ganitong paraan.
Wala akong kakayahan na ito. Nahihiyang ngumiti si Ken Huang at nagpaliwanag, sa katunayan, matagal nang hiniling sa akin ni Mr. Fu na maghanap ng magagandang proyekto sa teknolohiya para sa kanya. Nalaman ko lang na ang iyong kumpanya ay nagtatrabaho sa mga mobile phone system, kaya nag-ambag ako dito. Bagay. Ito ay mabuti. Labis na nasiyahan si Kenneth Wu at sinabi na may ngiti, kapag nakumpleto na ang domestic system, ikaw ang magiging pinakamalaking bayani. Huwag maglakas loob na pag-usapan natin ang mga detalye sa ibang pagkakataon, pagkatapos ay mag-uulat ako kay Mr. Fu. Sige, pumunta tayo sa silid at sabihin. Ginawa ni Kenneth Wu ang sinabi niya, at pagkatapos magpaalam sa matanda, dinala niya si Ken Huang sa bahay kung saan naroroon si Sister Cat. Sinimulan ng dalawa na talakayin ang mga detalye ng pamumuhunan. Sinabi muna ni Kenneth Wu kay Ken Huang ang tungkol sa detalyadong plano at mga panuntunan sa pagpapatupad ng proyekto ng mobile phone system, at pagkatapos ay ang mga pondo na kailangan upang itaguyod ang sistema. Bilang isang tagapamagitan, walang karapatang magpasya si Ken Huang. Kailangan lang niyang i-record ang mga ito gamit ang isang recording pen, at pagkatapos ay pumunta kay Father Fu upang magpasya. Si Father Fu ay isa ring masayahing tao na pumayag na mag-inject ng mga pondo sa mobile phone system sa pamamagitan ng mga proyekto sa pamumuhunan. Bilang kapalit, 70% ng kita ng mobile phone system ay mapupunta sa Changsheng Group, at ang natitirang 30% ay mapupunta sa Chanmo Technology. Malaki ang halaga ng pamumuhunan mismo, mahaba ang panahon ng pagbabalik, at ang pagbabalik ng kita ay natural na mas mataas kaysa sa ordinaryong pamumuhunan. Sa tulong ni Ken Huang, nakumpleto ang formal na kontrata kinabukasan ng umaga, at namuhunan ang Changsheng Company sa proyekto. Ang unang round ng pamumuhunan ay direktang ipinadala sa account ng Chanmo Technology. Alam na matagumpay ang pagpopondo, kumukulo ang buong kumpanya, lalo na si Chelsea Lee, na sumasayaw sa sobrang pananibik. Mahusay, sa wakas ay matagumpay na ang pagpopondo. Masayang itinaas ni Chelsea Lee ang kanyang mga braso at sumigaw, na para bang nanalo siya sa isang labanan. Hindi ako nakatulog ng maayos sa loob ng ilang gabi, at nag-aalala ako tungkol sa pagpopondo. Kung nabigo ang pagpopondo, karamihan sa mga nakaraang pagsisikap ay mawawalan ng saysay, na isang kakilakilabot na bangungot para sa lahat. Nagbunga ang pagsisikap, at sa wakas ay may isang boss na handang mamuhunan para sa amin. Nang makita ang pananibik ni Chelsea Lee, hindi mapigilan ni Kenneth Wu na lihim na magsaya. Boss Wu, talagang kamangha-mangha ka. Mahigpit na hinawakan ni Chelsea Lee ang braso ni Kenneth Wu, medyo nasasabik, alam ko na walang bagay na hindi kayang hawakan ni Boss Wu sa mundong ito. Hindi ako kasing galing ng sinabi mo. Sa madaling salita, si Boss Wu ang pinakamapanlin lang sa aking isipan. Okay, huwag kang maging masaya at masaya. Nagbuhos ng malamig na tubig si Kenneth Wu, tinapik ang balikat ni Chelsea Lee at sinabi, mayroon na tayong mga pondo, at nasa sa iyo na susunod. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang gagawin sa susunod, at hindi kita bibiguin. Ipinakita ni Chelsea Lee ang buong kumpiyansa. Ang puno ng ambisyon ay nakatago ng higit sa 20 taon, at oras na para dalhin ang lahat sa langit at pumailang lang. Magtrabaho ng husto sa itinatag na direksyon, huwag maglagay ng masyadong maraming presyon sa iyong sarili. Tinapik ni Kenneth Wu ang balikat ni Chelsea Lee at tumalikod para umalis sa kumpanya. Pag-alis sa Chanmo Technology, pumunta muli si Kenneth Wu sa Seafood TV. Sa opisina, si Stephen Son ay tila mas nasasabik kaysa kay Chelsea Lee, na para bang ang isang mahirap na bata ay biglang tinamaan ng milyon-milyon. Mr. Son, ano ang nakakatuwa? Nang makita si Stephen Son na masaya, hindi mapigilan ni Kenneth Wu na magpout ng kanyang mga labi ng nakakatawa. Sa impresyon, si Stephen Son ay palaging medyo kalmado, ngunit hindi siya kasing padalos-dalos tulad niya ngayon. Ang magandang balita ay ang aming platform ay may higit na trapiko kaysa sa maraming platform, at ang rate ng paglago ay ang una sa buong network. Hindi mapigilan ni Stephen Son na tumawa bago pa man niya matapos magsalita. Kung ikukumpara sa pananibik ni Stephen Son, medyo kalmado si Kenneth Wu. Oo, kung magpapatuloy ito, ang aming platform ay malapit ng maitaas sa isang first class na platform at makipagkompetensya sa malalaking platform. Oo. Hindi pa rin mapigilan ni Stephen Son ang ngiti sa kanyang mukha, hindi ko pinangarap na ang aming platform ay maitataas sa isang first class na platform sa loob ng napakaikling panahon. Ito ay lahat ni President Son, ang iyong pamumuno ay mabuti. Hindi. Umiling si Stephen Son, at tumingin kay Kenneth Wu na may paghanga, ito ay dahil sa tamang diskarte ng boss na si Wu. Sa pamamagitan lamang ng pagpapahintulot kay Catherine Huang na pumunta sa aming platform upang mag-broadcast, ang epekto ng pagpapatuyo ng platform ay maaaring maging napakahusay.
Mayroon ka ring kredito. Ang mahusay na pamamahala at malinaw na paghahati ng paggawa ay ang mga pangunahing punto. Hindi, ang Boss Wu ang gumawa ng pinakamarami. Nang pinili ko ang Boss Wu bilang isang mamumuhunan, talagang nahanap ko ang tamang tao. Okay, huwag na tayong mag-tout sa isa't isa dito. Mapait na ngumiti si Kenneth Wu at umiling, at nagtanong, anong mga problema ang mayroon ang kumpanya sa ngayon. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay umuunlad ng tuloy-tuloy, at naghihintay na lamang kami upang kolektahin ang pera. Ang kompetisyon sa lahat ng antas ng pamumuhay ay matindi sa mga panahong ito, hindi tayo dapat maging pabaya, lalo na ang trump card ni Sister Kath, dapat nating pangalagaan itong mabuti. Sa iyo, hindi aalis si Catherine Huang. Hindi ako ganoon kaakit-akit. Si Kenneth Wu ay nakipag-usap ng ilang salita kay Stephenson, at pagkatapos ay lumabas ang dalawa para kumain, at pagkatapos kumain ay naghiwalay sila ng landas. Walang mali sa kumpanya, ang Chanmo Technology at Seafood TV ay nasa tamang landas, at ang Fuyuan Restaurant at Wio Restaurant ay maayos din. Ang panahong ito ay talagang nakakapagod. Susunod, plano ni Kenneth Wu na magpahinga ng maayos at gugulin ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral. Nang magpunta siya sa paaralan kinabukasan, muling pinuna si Kenneth Wu ng guro na si Kyla Gao, na sinasabing wala siya sa klase sa loob ng 2 magkasunod na araw at hiniling sa kanya na pumunta sa labas ng paaralan upang kumita ng mga kredito para sa pagsasanay. Kasama niya ang 2 kasama sa silid na sina Tyler Son at Weldon Jiang. Nang lumabas sila ng paaralan, ang 3 sa kanila ay parang mga lumilipad na ibon, na agad na nagtatapon ng panayam sa pagsasanay sa pananalapi. Tiningnan ng 3 sa kanila ang mga kagandahan sa kalye, at hindi napigil ang magkomento. Mayroong lahat ng uri ng mga batang babae sa kalye. Ang ilang mga mukha ay maganda at karaniwan, habang ang iba ay may nakakatakot na mukha. Habang naglilibot ang 3 sa kalye, biglang lumiwanag ang kanilang mga mata, at lahat sila ay naakit sa mga batang babae sa kabila ng kalye. Nakita ko ang isang magandang babae na nakasuot ng school skirt na nakatayo sa kabila ng kalye. Dapat siya ay mula sa paaralan sa tabi. Hindi lamang ang kanyang figure ay partikular na maganda, ang kanyang mukha ay maganda rin. Kenneth, nakita mo ba ang babae sa kabila ng kalye? Tanong ni Weldon Jiang kay Kenneth Wu nang mahiwaga. Bakit, interesado ka ba sa kanya? Interesado ako, ngunit wala akong lakas ng loob, kaya hindi ako nang ahas na tuksuhin. Pagkatapos sabihin ito ni Weldon Jiang, inilipat niya ang kanyang ulo kay Kenneth Wu, paano kung pumunta ka at hilingin sa kanya na tumawag? Hindi ako interesado, huwag. Puntahan mo siya at hilingin ang kanyang numero para sa akin. Pumunta ka ng mag-isa. Nakakainip iyan. Bumagsak ang mukha ni Weldon Jiang at nagreklamo, mainit ang araw, sinamahan ka namin para sa pagsasanay, hindi mo ba mahihiling ang isang tawag sa telepono? Okay, tutulungan kita, hintayin mo. Kinapa ni Kenneth Wu ang kanyang gwapong hairstyle at mabilis na naglakad patunguin sa babae sa kabila ng kalye. Masasabi mo sa school skirt na suot niya na ito ang babae mula sa paaralan sa tabi. Hello, nice to meet you. Nag-initiate si Kenneth Wu na iunat ang kanyang kanang kamay at binati ang babae ng may ngiti. Lumingon ang babae para tingnan si Kenneth Wu, at biglang sinabi, gaano ka kasaya? Ako. Hindi alam ni Kenneth Wu kung paano sisigot sa loob ng ilang sandali, at agad na nahulog sa isang malamig. Matapos pigilan ng mahabang panahon, sinabi niya, well, maaari mo ba akong tawagan? Bakit ibigay sa iyo ang teleponong binili ko gamit ang pera? Tanong ng babae sa maikling palda. Hindi yun ang ibig kong sabihin, ang ibig kong sabihin. Okay. Walang pasensya na pinutol ng babae sa maikling palda, isang tuwid lang na lalaki na tulad mo ang gustong tuksuhin ako, dapat kang umuwi at maglaro sa putik. Pagkatapos sabihin ito, nagsimula siyang umalis kasama ang kanyang mahahabang binti. Tigil. Biglang napukaw si Kenneth Wu para lumaban, at wala siyang karanasan sa panunukso sa mga batang babae, ngunit ayaw niyang sumuko. Kung aalis ka lang ng walang laman, hindi ka pagtatawanan ng 2 kasama sa silid. Ano ang gusto mo? Lumingon ang babae sa maikling palda at walang pasensya na nagtanong. Sa tingin mo ba ay maaari kang maging walang prinsipyo sa harap ko kung ikaw ay maganda at nasa mabuting hugis? You. Ngumiti ang babae nang marinig ito, hindi ko nakita, matamis ang iyong bibig. Gaano man katamis ang iyong bibig, hindi ito kasing tamis ng sa iyo. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, iniunat niya muli ang kanyang kanang kamay, ang pangalan ko ay Kenneth Wu, kinakailangan na magkita muli. Ang pangalan ko ay Yasi. Iniunat ng babae sa maikling palda ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Kenneth Wu, na may inaasahang pagtingin, gusto kong makita kung paano mo gustong tuksuhin ako sa susunod.
Sa katunayan, hiniling sa akin ng aming guro na lumabas at tuksuhin ka. Ba, hayaan mo akong lumabas para magsagawa ng pananalita sa pananalapi. Nahuli ni Kenneth Wu ang sikolohiya ng isa at sinubukang maging seryoso kapag nagbibiro. Napakaswerteng pagkakataon, nag-aral din ako ng pananalapi, kung gayon ay gusto kong makinig sa iyong talumpati sa kaalaman sa pananalapi. Ikinros ni Yasi ang kanyang mga braso at tumingin na nagtataka. Ang unang impresyon ay ang lalaking ito ay isang tapat na tuwid na lalaki, kailangan niya ng numero ng telepono pagdating niya, na talagang nakakasakit. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo, nalaman ko na ang buong ugali ng lalaki ay nagbago, at kahit na ang paraan ng pagsasalita niya ay partikular na kaakit-akit. Okay, kung gayon sasabihin ko sa iyo ang isang talata. Pagkatapos ng ilang paggawa ng serbesa, sinimulan ni Kenneth Wu na ipaliwanag ang kaalaman sa pananalapi na natutunan niya. Ang kanyang paliwanag ay hindi gaanong mahigpit, pinagsasama nito ang teoretikal na kaalaman sa pang-araw-araw na pagsasanay, at pagkatapos ay nagsasalita sa isang kolokyal na paraan. Sa ganitong paraan lamang ito maaaring maging kaakit-akit, at hindi ito magiging napaka-monotonous at nakakabagot, at hindi ito magpapalabas ng mga tao. Sa kasiguruhan, nabighani si Yasi, nakinig ng may kasiyahan, isinubsob din ang mga emosyon, at ang buong tao ay nalubog dito. Lumipas ang mahabang panahon bago nakapagpahinga si Yasi hanggang sa matapos magsalita si Kenneth Wu. Hindi niya mapigil ang pumalakpak at pumalakpak, wow, talagang mahusay ka, mahusay ka. Pakiramdam ko ay mas mahusay na magsalita ang lalaking ito kaysa sa guro, may malakas na teoretikal na kaalaman, at may mga natatanging pananaw sa maraming aspeto ng pananalapi. Hindi mahalaga ito. Ang mahalaga ay ang estilo ng pagsasalaysay ni Kenneth Wu ay napaka-natatangi at tila nagagawang himukin ang mga pagnanasa at hilig ng mga tao. Natatakot ako na hindi ito magagawa ng guro. Salamat sa papuri. Medyo may kay-abangan na ngumiti si Kenneth Wu. Mayroon siyang sapat na kumpiyansa upang magbigay ng talumpati, ngunit hinawakan na niya si Professor Bernie Tao dati, at hindi na problema na harapin ang babaeng ito. Ang pakikinig sa iyong mga salita ay mas mahusay kaysa sa pagbabasa ng 10 taon. Dali-daling kinuha ni Yasi ang isang panulat at papel mula sa kanyang bag, isinulat ang numero ng telepono at iniabot, hindi mo ba gusto akong tawagan, narito, ito ang aking telepono. Salamat. Nasigurado na ngumiti si Kenneth Wu pagkatapos matanggap ang numero ng telepono, at sa wakas ay umasa sa kanyang karunungan at lakas upang tulungan si Weldon Jiang na tumawag. Nang tumalikod siya at aalis na sana, hinawakan siya ni Yasi sa braso, hoy, aalis ka na lang ba? Paumanhin, nakalimutan kong magpaalam. Seryosong iwinagayway ni Kenneth Wu ang kanyang kamay at sinabi ang dalawang salita na may ngiti, paalam. Mali. Nang makita na aalis muli si Kenneth Wu, binuksan ni Yasi ang kanyang mga braso upang harangan ang daan ni Kenneth Wu, hindi mo ba ako tutuksuhin, kalahati, bakit ka biglang aalis? Sino ang nagsabing gusto kitang tuksuhin? Huwag mo akong tuksuhin, bakit mo gusto akong tawagan? Ang telepono ay ang hinihiling ko para sa aking kasama sa silid. Kinailangan ni Kenneth Wu na umamin at maging malumanay. Ano? Pagkarinig nito, nagngalit si Miss Yasi, hinihiling mo ba ang aking tawag para sa ibang tao? Tama. Ikaw. Matagal na umutal si Yasi, at sa wakas ay lumabas, kalimutan mo na, wala akong pakialam kung sino ang hinihiling mo sa aking tawag, gayunpaman, kung guluhin mo ang puso ko, kailangan mong maging responsable sa akin. Ang talumpati kanina ay naging interesado siya kay Kenneth Wu, at gusto niyang makita kung binago ng lalaki ang batas para palugdan siya. Ano? Depende pa rin dito. Oo, nahulog lang ako dito. Nanlumo na binuka ni Kenneth Wu ang kanyang bibig, at hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang hindi makatwirang babae ngayon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, mabilis na naisip ni Kenneth Wu ang isang paraan upang i-crack ito, at humingi ng tawad, paumanhin, mayroon na akong kasintahan, kaya hindi ako maaaring maging responsable sa iyo. Isang kasintahan ang dumating para tuksuhin ako, talagang isang masamang tao. Hinampis ni Yasi si Kenneth Wu gamit ang isang kamao, bamaling at mabilis na umalis na galit. Gusto ko ng tawag, halos nawala ko ang sarili ko. Mapait na ngumiti si Kenneth Wu at umiling, na ibinabalik ang numero sa kabilang panig ng kalye. Sa oras na ito, nawala na sina Weldon Jiang at Tyler Sun sa kabila ng kalye. Mabilis kong kinuha ang aking mobile phone at tinawagan silang dalawa na nagpapahiwatig na naka-off ito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon.